Nakikiusap ang mga nagtitindang apektado ng clearing operation sa Maynila na mapagbigyan silang makapaghanap buhay ngayong nagsisimula na ang bentahan ng mga gamit pamasko. Balita hatid ni Mark Salazar. Dating pamilihan at halos sarado na sa trapiko ang kahabaang ito ng N. De Santos Street sa Binondo, Maynila. Mga tambak na basura at ginibang mga pwesto ng mga vendor na lang ang natirang hinahakot ng Task Force Cleanup ng Manila City Hall. May 100 vendor ang nawala ng pwesto na hindi na pumalag. Ang iba'y naghahakot pa ng paninda habang nagigiba ang mga taga City Hall. Ang iba na may lumipat lang ng eskinita. Sa totoo lang, ang mga bakal at chicken wire ng mga pwestong ito ay City Hall din ang nagtayo para sa kanila, kapalit ng arawang upa na binabawi lang ngayon ng City Hall dahil ang prioridad na ay linisin ang mga side street ng syudad para mapaluwag ang trapiko sa mga pangunahing lansangan. Dahil alam natin mga kasamang mga kababayan, 3,000 vendor na ang apektado sa zero vending policy sa Maynila. Kaya nung Martes, sumugod ang iba sa kanila sa City Hall para magreklamo kay Mayor Joseph Estrada. Halos po ang mga anak namin hindi na nakapag-aral. Sa katulad ko po bilang isang ina. Ang anak ko po, third year college na po, pero napahinto ko po. Nakikiusap naman ng mga vendor ng konting konsiderasyon. Lalo't nagsisimula ng bentahan ng mga gamit pamasko. Sana po kay Mayor, sana bigyan na lang kami ng pagkataon na makapagtinda ngayong beer months para kahit paano baka kumita din kahit kakonti. Susubukan po namin i-organize sila 1 meter below the gutter. Experimental lang to. Sabi ko sa kanila, kung mapapasunod namin kayo, maaring ibigay namin sa City Hall kay Mayor Estrada na pwede po muna natin pagbigyan itong maliliit na manininda na magtinda dito. Habang nililinis ang kalsadak pa, ikot-ikot naman sa mga eskinita ang dikombong kampanyang ito kontra droga. Mark Salazar, GMA News.